power pero walang audio. Ayan, makikita nyo, buhay siya. Yan, nagtitrigger naman yung relay. Ito kadalasan yung issue na laging sinasabi ng mga kapwa natin customer. Sir, may power naman siya eh, may kuha naman eh, nag-relay naman eh, kaso walang audio. Alam nyo kung bakit walang audio? Ito yan oh, yung fuse bumigay na. Singit muna tayo ng integrated muna. Natatambak na naman yung integrated dito sa may shop natin kasi linggo na lang pupunta si paring Ray. Nakatapos ko lang gumawa ng Kevlar na GX5. Ito, next muna natin itong titanium objo. Meron pa oh, may mga 737 pa kami, may 733 and then 502. Singit muna natin ito bago tayo gumawa ng power amplifier ulit. Titanium audio, ayan, TA-803 UB. Ayan. Okay, shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Okay, nakalimutan ko yung pangalan, baya ko na to eh. Alam ko lalamove lang ito. Issue nito, wala daw audio, may power pero walang audio. Ayan, makikita nyo, buhay siya. Yan, nagtitrigger naman yung relay. Ito kadalasan yung issue na laging sinasabi ng mga kapwa natin customer. Sir, may power naman siya eh, may kuha naman eh, nag-relay naman eh, kaso walang audio. Alam nyo kung bakit walang audio? Ito yan oh, yung fuse bumigay na, makikita nyo. Yan, naka GoPro kasi tayo, pero kita naman yata, bumigay na yung dalawang fuse nya. Although may history na ng repair, kasi nga yung fuse nya is ginamper na. Ginamper na lang, yan oh, nilagyan na lang ng manipis na wire. Ngayon, siguro bumigay na naman. Okay, kung bakit bumigay yan, may dahilan. Yung fuse ay siya yung, kung may sira is puputok and then para hindi lumala. Pero kapag pumutok yan, sigurado may tinamaan na dyan. Unang-unang tatamaan dyan is yung mga, ito, output transistor nya. Okay, may sira na transistor yan, either channel 1 or channel 2. Okay, yan yung alamin natin for today's video. Kumbaga ako na lang to, singit, and then para kahit pa paano meron tayong entry na video na integrated. Okay, inulit natin titanium audio na TA-803 UB. Okay, dahil sa visual check nakita na natin na may bumigay na fuse, alamin na lang natin kung ano yung mga sira nya. Ngayon baklasin natin itong board. Ito na, binaklas na natin yung board, and then ito yung design ng amplifier katulad sa mga DB audio, yung ganitong klaseng design. Basta yung nakataklob yung heatsink is ito yung kahinaan nila or disadvantage, na kailangan mo pang baklasin itong heatsink bago mo mabaklas itong mga bloke sa loob. Kailangan kapag mag-check kayo ng output, maigi na baklasin nyo itong mga mga bloke or sa emitter side nya para ma-check nyo pa isa-isa yung output kung alin na side yung sira. Although may na-check na ako, parang dito yata sa taas or dito banda yung na output. Okay, kailangan pa pong baklasin. And then ito, sobrang nipis ng heatsink ko, delikado no. Ito sana ko medyo makapal-kapal na konti. Ito sobrang nipis. Although may pan naman siya, kaso lang para sa akin manipis pa rin. Okay, baklasin ko yung mga bloke. Hindi mo na kailangan baklasin asin baklas talaga. Iangat mo lang yung isang side na paa nya. Okay, meron ako nakita itong dalawa, ito and then ito. Tapos ito, inangat ko na yung mga bloke. Ayan, naladiskarte ko. Ayan, inangat ko lang itong mga bloke. Ayan, kasi kapag i-check mo yan, paras-pares halos short lahat. Ngayon, pakita ko sa inyo. Tester natin yung nakatago. Okay, dito na side tayo sa kabila. Dito, ayan, shorted siya, short. Ayan, short yan ha. Okay, tapos dito, oh, goods. Hindi pumalo. Dito, oh, hindi rin. Okay, goods dito. Ito yung sira, ito short to. Kahit baliktarin natin. Ay, binagtag pintis prod. Oh, yan oh, shorted talaga oh. Dito papalo na to. Kailangan di sumagad. Okay, dito goods. Ngayon dito sa may kabila, dito short din to. Yan, shorted din oh. Okay, short. Tapos dito goods. Oh, goods. Tapos goods. Oh,
Bali ito yung sira, ito and then ito. Halos magkaharapan sila. Ngayon, baklasin natin yan. Baklasin natin tapos balik natin yung bloke. Although bago nyo ibalik yung mga bloke, check nyo muna, baka mamaya na-open. Minsan na-open din kasi yan. Tapos hanapin natin yung ibang problema pa. Okay? Natanggal ko na yung output. Ayan, tanggal ko na yung dalawa. Binalik ko na lang yung bloke. Okay naman, goods naman yung mga bloke. Goods naman ito. Ngayon, ito na lang, papalitan ko na ang fuse ito. Tanggal ko na ng isa, oh. Palitan natin instead na mag-jumper tayo. May mga 10 ampere naman tayo eh. Okay, tapos sabay pwede na i-testing yan kahit na hindi mo nadagdagan yung output, para malaman lang natin kung output na yung sira or itinamaan pa na iba. Okay, natanggal na natin yung output na yan. Magkapares pa C5198. Magkapares ka 1941. Ngayon ito, lagyan natin ng fuse to. Bago na yung fuse nito eh. Sana ba yung fuse? Ayan yan, bago na to. Okay, bago na siya, oh. Ngayon binalik ko na. Ano ko yung supply, oh. Malalaman natin kung goods or may sira pa na nakaganito lang siya. Okay, magre-relay naman yan eh. And then ito, gamit tayo ng bulb syempre. Oo natin. Ayun, nag-relay siya. Kapain muna natin. Baka umiinit to. Okay. Pukatan natin ng biasing, ah. Yeah, parang nabablangko ako sa 5 centigrated. Sanay ako sa power amp eh. Problema dito sa may tester natin is palyado to. Nakala ko maganda tong new star na to. On natin ulit. Tansyahan na lang to kasi palyado yung tester natin. Ayan, may bias siya. Kahit dito sa may tinanggalan natin, meron din. Mukhang goods na to. Pinilalaban to. Meron, no? Pantay naman eh. Mukhang output lang yun, nadali talaga. Okay, pwede na. Palitan natin ng output to. Tsaka ibalik natin tong heatsink nya. Okay. Binalik ko na yung board. Ayan, medyo manipis lang talaga yung heatsink nito. Kaya kailangan ingatan to. Kasi pag na-overload to, mabilis uminit. Lalo siguro pag naka 4 ohms to eh, hindi kayang i-absorb lahat ng heatsink yung init niya kasi manipis. Kahit sabihin natin ng katutok to, para sa akin manipis pa rin talaga siya. Okay, ayan, may nakakabit na speaker to, ah. May audio input. Okay, ayan. Ayan, nag-relay naman siya. Okay naman. Dalawang relay yan kasi nga nasa parang AAB yata yan, selector ng AAB o hindi, dalawa pala talaga siya, channel 1, channel 2 or speaker A, speaker B. Okay, laptop natin gumagana. Ngayon, naka-tape tayo rito. Mukhang kwan lang, buti output lang yung nasira. Ayan, oh. Yung dalawang miday natin na yun nakakabit. Maganda yung tunog niya. Yung mic niya working din. Check mic testing. Hey, check sound. Hey, check. Okay pa, kahit yung mic niya. Yung mga control working lahat, okay pa, wala bang problema. Medyo bago pa naman ito, yun. Yun lang talaga nadali yung output. Okay, hanggang dito na lang. Tandaan nyo, kapag bumigay yung fuse, automatic, may sira yan. Kadalasan yung unang tinatamaan dyan is yung output nya. Output transistor, kapag bumigay yung fuse, output transistor yung tinatamaan. Yung diode, pero bihira lang yung diode masisira dyan, or yung transformer. Kadalasan talaga is yung kwan nya, yung ano tawag nito, yung output. Minsan yan, minsan isang piraso lang yung bumibigay na fuse, yung kabila lang. Kapag kabila lang yung bumigay, yung kabila hindi magre-relay yan. Wala kayong marinig na relay kasi magdi-DC out yan, magpo-protect siya. Okay, sana nakapagbigay idea tayo. Wala na, hindi na ako nagpapaalam.